Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Retired General na si Elirio, pro Duterte daw. Ito ngayon ang paratang ni Trillanes kay Elirio. Dito sa kanyang pahayag, hinggil sa nangyaring rally noong January 31, sabi niya pinapatampok lang daw ni na Elirio ang anomalya sa national budget ni Marcos at hindi itong pag-impeach kay Sara, all daw, kasama sa agenda ni na Eli. Ang pagpapatalsik kay Sara sa pwesto, pero mas priority daw ng grupo ni na Eli ang pagtuligsa sa administrasyong Marcos Jr. kaysa sa pagpapa-impeach kay Sara Duterte. Dito nagkomento itong si Trillanes na pinasok na daw ng dating general na maka-Duterte ang naging rally. Dahil po mga kabunyog na appoint itong si Elirio bilang isang chief ng DITC noong administrasyong Duterte. Kaya siguro isa pa ito sa naging basehan ni Trillanes kung bakit niya ito nasabi. Anyway, ano ba ang totoo mga kabunyog? Sa puntong ito, wala akong babatikusin sa kanila. Dito sa aking topic, gusto ko lang pong ipakita kung ano-ano ang dahilan ng bawat isa, kung bakit nila ito sinabi. Anyway, pakinggan po natin ang mga batuhan ng aligasyon nitong dalawa. Okay, nilatag ko na yung premise ng discussion natin, although marami pa po tayong pag-usapan eh. Pero unang-una, sino ba yung tinutukoy nyo rito na DDS groups at products retired generals na nahalo doon sa civil society rally? May mga retired generals po na pro-Duterte sila na very active na nananawagan sa mga PMA chat groups at meron na yan silang roster ng mga sasama doon po sa rally sa hapon ng January 31. At yun po at ang panawagan po nila ouster and impeachment ng administration. So pagka in-impeach si President Marcos, sino ho ba ang uupo? Di ba? Pag inaus si President Marcos, sino ho ba ang uupo? Kaya menadong maingay yung chatter, ika nga. Kaya bakit kami sasama doon sa grupo na yon? So we decided to form our own rally na focus lang dun sa impeachment ni Sara. So ang objectives namin o reasons namin, una, para maipangibabaw ulit yung naratibo about yung unfitness ni Sara Duterte na maging Vice President. Kasi yun, daang-daang milyon yung ninakaw at nasaksihan natin yan lahat dun sa Quadcom hearings. Then, yung mga psychological na very dangerous for somebody who may succeed as president na ating bansa. Marami siyang mga offenses, impeachable offenses na kailangan natin ibalik sa consciousness ng tao at the same time manawagan doon sa mga mamabatas na i-transmit na nila sa Senado. Pangalawa, ayaw namin na nadidilyute yung mensahe kasi alam namin itong budget issue na ito ay sabi ko nga maaring legitimate yung issue, yung hindi binigyan ng budget yung PhilHealth or binawasan yung DepEd budget, pero these are policy disagreements. Yun, kumbaga ang kategorya niya na yon is policy disagreement. Hindi siya pwedeng itapat dun sa impeachable offenses ni Sara. Okay? Kasi we may disagree with that. Parang yung maharlik funds lang. So yun. Tapos pangatlo is alam namin na ginagamit itong issue na ito na sa panawagan ng ouster na. Ibang usapan yan. Hindi pwedeng sakyan yan kasi Sara ang iupo dyan. Ngayon, ang tinutulak ng mga retired generals sa mga chatter doon ay transition government na eventually si Digong na ilalagay nila. At sabi ko, hindi natin dapat i-tolerate siya.
Okay. Isa-isahin po natin, no? Anong rally po yung tinutukoy nyo na na-infiltrate o nahaluan? Kasi meron pang dalawang rallies bukod dun sa inyo. Yung sa hapon ng January 31 sa EDSA Shrine. Ito yung sa clergy. January 31 na hapon. Okay. Ito yung sa clergy, Citizens for Good Governance. Natin ko lang, Christian, ha? Okay, liliwanagin ko lang, Christian, na itong yung mga organizers niyan, yan sila Father Robert Reyes, kaibigan po natin yan. Sina Justice Carpio, kaibigan po natin yan. Sina Prof. Shelo Magno, kaibigan natin yan. Pero hindi naman yung sinasabi natin na sila yung mga DDS eh. Hindi po, yung mga sasakay. Kasi sila lang yung gagamitin na pang-sanitize nung kanilang so, nagiging instrumento lang, ginagamit lang itong mga natin, mga kaibigan natin na well-meaning citizens naman sa yun. Okay. Pero sino specifically ang tinutukoy nyo dun sa mga conveners? Kasi ang nag-react dito sa publicly, si Retired General Eliseo Rio, dahil dati siya nagsilbi sa Duterte administration, and of course, isa siya sa mga maingay. Si General Rio, isa yan siya. Dayaan. Go ahead, sige po. Go ahead, sir. Yes, for sure, isa si General Rio dun sa tinutukoy ko. Kasi bukod sa naging cabinet secretary sa ni Duterte, never naman niyang tinira si Digong eh. About yung mga anomalya na nasaksihan niya doon po sa DICT. Di ba? Sabi ko, bakit hindi mo ginawa yun? Nagiging suspicious yung agenda niya. Kaya, unless ilabas niya yung nalalaman niya doon sa panahon na nasa DICT siya, as far as we are concerned, wala siyang credibility. At in fact, talagang inamin niya na pro-Duterte retired general siya. Yan po mga kabunyog, ito po yung pahayag ni Trillanes sa pag-aakusa nito kay Elirio. Hindi natin alam kung ito man ay totoo dahil po ang pagkaalam natin, masigasig naman itong si Eli, na batikusin ang mga nagkakamaling nasa gobyerno at wala naman kaming natatandaan na sinabi niya na pro-Duterte siya. Anyway, meron namang sagot dito si Elirio. Kung ano ang kanyang sagot, panoorin po natin ito. Okay. Sige po, wag na po tayo magpatumpit-tumpit. Papasagot ko na po sa inyo yung mga sinabi ni former Senator Sonny Trillanes. And in fact, pinangalanan niya kayo, although hindi naman kayo sininggle out. Meron daw mga dating general na pro-Duterte na nakahalo na o na-infiltrate itong clergy and Citizens for Good Governance. Kayo, pinangalanan niya kayo kagabi sa aming panayam. Ano po yung tugon nyo rito? Yes. Well, yun nga, ako lang pinangalanan niya, di ba? Sabi niya na mayroong infiltration na raw, pero ako lang yung pinangalanan niya na isa sa mga pro-Duterte retired generals, no? Sa katotohanan lang, di ko alam kung saan niya nakuha yung impression na yan, no? Because nag-resign ako sa DICT noong January 30, 2020, 5 years ago, no? And nag-resign ako dahil may naobserban akong katiwalaan na involving confidence. At mula noon, hindi na ako bumalik sa DICT or got any government position. At if you remember, nagka-COVID pa nga, lockdown tayo, hindi tayo makagalaw. So the fact that I resigned from the administration of President Duterte, who was then very popular na nagkakwan, ay siguro nakakuha na hindi ako pro-Duterte, no? Bakit ako magre-resign kung ako'y pro-Duterte? And for 5 years,
wala na akong connection talaga since that time. So hindi ko alam talaga kung saan nakuha ni Sunny yung impression na yon. Siguro dahil ako lang siguro na general na naging acting secretary ng DICT and naging undersecretary, no? Pero yun nga hindi niya siguro alam na 5 years na ako wala sa katungkulan. Okay. Paano po ba kayo na-involve dito sa Clergy and Citizens for Good Governance? Paano po kayo na-involve dito? Okay. Una, naging member ako ng tinatawag na ANI, no? Advocates for National Interest. Ito yung mga military officers to na members nitong ANI. ANI. Tuloy na natin, sige. Yung tinatanong ko po kanina, paano ba kayo na-involve dito sa CCGG? Then, kanikwento nyo yung ANI na naging ANIM. Go ahead, sir. Nagsanib yung ANIM at yung Clergy for Good Governance, no? So, naging Clergy and Citizens for Good Governance. Ito yung ginawa lang just mga before Christmas lang, no? Mga about last week of November. At actually ito lang siguro ang organisasyon na sabay ang clergy at yung mga military personnel na mostly retired. Well, walang active talaga na kasama dahil una hindi sila comfortable na sa mga active military personnel na magsama sa mga organisasyon na katulad nito, no? So retired, halos retired lang. Okay. Sir, ang tanong ko, ilang kayong retired military generals na kasapi dito sa Clergy and Citizens for Good Governance? Kung mga general, siguro mga more than 20 kami. 20-25, ganyan. Okay. Sa mga lower rank, siguro all in all, mga around little less than 50 na military, retired military personnel. Okay. Fewer than 50. Okay. Ito po, para malinaw, no? Kasi ang allegation ay na-infiltrate daw ng mga pro-Duterte generals yung grupo. Dito po ba sa 20 to 25 retired military generals, can you say na wala ni isa dyan ang pro-Duterte? Actually, ako lang yung naging member ng kanyang cabinet, no? Yung mga iba na naging member niya, sina Anyo at lahat mga ay hindi sila kasama. Opo. So kung masabi ko ay ako lang yung nanggaling sa administrasyon ni Duterte na kasali. Opo. Hindi sir, ang tanong ko, kasi ganito, no? Pwede namang yung dating general hindi nagsilbi sa gabinete ni Duterte, pero pwedeng pro-Duterte ngayon. So para lang malinaw, sa mga nagdududa, dito po ba sa 20 to 25 generals sa kasapi na CCG, walang pro-Duterte dyan o meron? Wala akong alam na na pro-Duterte o nagboto kay President Duterte, no? Halos lahat ang nagboto ay si Ping Lacson. Kasi hindi ko rin alam 100% kung ano yung mga kanilang affiliation, no? Pero yun nga, yung mga kasapi nitong CC for G ay talagang non-partisan, no? Para sa bayan lang talaga ang aming pakay. Okay. Can you name some of sure the about that? Opo. Can you name some of the fellow former generals na kasama nyo sa CC4GG? Si former Edelberto Adan,
Lieutenant General, si Alex Yano, former Chief of Staff. Okay. si General Ibrado, former Chief of Staff. Okay. Of course, may retired Captain Bobby Yap, no? So, yun lang maalala ko ngayon. Talaga, oo. Kailangan makuha ko yung listahan ulit. Sige, tsaka baka may madamay kayo na hindi pala kasama. Okay. Para malinaw din, no? Ano po ba yung pinaglalaban ng CCGG? From your perspective, ano po yung pinaglalaban? Well, good governance, no? And tatlo ang aming main advocacy. Anti-corruption, anti-political dynasty, at electoral reforms. Yung tatlo lang na yan ang main advocacy namin sa anim, no? Okay. And sa anim, no? No, sa anim. CCGG, tatlo sa anim. And sa CCGG, mayroong dalawa pa yatang na sama na hindi ko ngayon maalala. No? Kasi doon na ako concentrated sa amin eh. Okay. Hindi, pero 'di ba nung nag-join forces yung anim with CCGG? Pero yes, so and then ngayon ang alam ko may mga 60 plus na organisasyon na sumama sa CCGG, no? And ito ay lalahok bukas. Okay. Sige sir. Kasi nung tinitingnan ko yung mga pahayag o statements coming from CCGG, kasama sa kanilang mga ipinaglalaban o isinusulong ay yung impeachment ni Vice President Sara Duterte. Kayo po ba yung grupo nyo ay pabor dito? Yes, oo. Nagkaroon ng parang group decision, no? Na ito ang aming magiging issue na gagawin sa itong pinakauna naming indignation rally, no? So yung pasagutin si President Marcos sa budget ng 2025, and of course yung impeach kay Sara Duterte sa lahat ng mga na discovery, no, na mga irregularidad na nagawa niya. Yan mga kabunyog, narinig po natin ang paliwanag ni Elirio. Pinabulaanan niya po na pro-Duterte siya at mali yung aligasyong pinaparatang nitong si Trillanes. Anyway, ano po ba ang masasabi namin dito? Ito po kasi ang mahirap sa mga taga-oposisyon. Iba't ibang ang agenda, at iba't iba ang pinaglalaban, although magaganda ang kanilang hangarin, pero mga kabunyog, kung ako man po ang tatanungin, tama po ang sinabi ni Trillanes. Na dapat muna natin puntiryahin itong mga Duterte, dahil po mga kabunyog, kung patuloy po nilang babatikusin itong sina PBBM, sa tingin po ni Eli, kung mapabagsak si Marcos Jr., sino ang papalit? Diba si Sara Duterte? At pag nangyari ito, lalong hihirap ang laban ng mga taga-oposisyon. Dapat nito, magkaisa-isa na po ang lahat ng mga taga-oposisyon para pabagsakin ang mga Duterte. Dahil po mga kabunyog, ang kampo ni na Duterte iisa lang ang hangarin. Ang pabagsakin ang oposisyon at ang administrasyong Marcos. Anyway, dito na lang po ang aking topic. Mabuhay po tayo mga kabunyog. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.